Bumaba ng bus si Carol. Sinalubong siya ng tiyahin niyang taga-Oragon Village. Binati niya at hinalikan sa pisngi. Mano, huwag mong kakalimutan. Ay, oo nga po pala. Mano po, Chang. Araw yun ng undas, pero di gaya ng dati ay hindi matao ngayon sa nag-iisa nilang sementeryo. Nakita yun ni Carol dahil nadaanan nila habang naglalakad sila patungo sa bahay ng tiyahin. Chang, bakit kukunti po yata ng tao sa sementeryo? Mula kasi nang mailibing dyan si Aurora na pinaghihinalaan ng marami na isang aswang, ay dumalang na talaga ang mga nagpupunta sa sementeryo, lalo na kapag undas. Bakit naman po? Matagal na mula nang huli kang umuwi rito, no? Mga 7 taon na po yata. Oo, tama. 7 taon na rin mula nang mamatay ang dalagang si Aurora. At sa loob ng mga taong lumipas, sinasabing tuwing undas ay bumabangon siya sa libingan niya at naghahanap ng biktima. Pero paano naman po niya magagawa yun kung patay na nga siya, di ba? Ang sabi, may lahing alamanhig daw, isang uri ng aswang na may kakayahang bumangon mula sa libingan at makapambiktima pa. Kaya ikaw, huwag kang pupunta mag-isa sa sementeryo. Nadalaw niyo na po ba ang Chong? Hindi pa. Samahan mo na lang ako mamaya bago gumabi. Sige po. Hapon, kapansin-pansin nga ang madalang ng mga tao sa loob ng sementeryo. Kaya na-curious si Carol kung saan ba ang pwesto ng libingan doon ng sinasabing aswang na si Aurora. Pinilit niya ang tiyahin na puntahan yon. Gusto niyang makita at interesado siya dahil isa siyang horror vlogger na nagsisimula pa lang sa karerang yon. So guys, ito pala ang puntod ni Aurora, isang lehitimong aswang na namatay 7 years ago. Carol, tigilan mo nga yan. Akala ko ba titignan mo lang ang himlayan niya? Kalma, Chang. Hindi naman po masama itong ginagawa ko eh. Para binibidyohan ko lang. Para sa'yo hindi masama. Baka mamaya tayo pa ang biktimahin yan. Halika na, umuwi na tayo. Walang nagawa si Carol kundi ang sumunod sa tiyahin. Pero hindi siya mapakali. Naisip niya kung makukuha niya ng video ang aswang ay siguradong magpa-viral siya. Kaya naman nang nahihimbing na ang chamor niya nung hating gabi ay bumangon siya at tumakas patungo sa sementeryo. Dala ang videocam, isang patalim at isang supot ng asin. Likas na matapang si Carol kaya balak niya na puntahan mismo ang libingan ni Aurora. Malapit na siya ron nang bigla siyang matikilan. Paano'y may makakasalubong siyang aswang. Isang babaeng aswang sa paningin niya. Naisip niya na baka iyon na si Aurora. Habang nakakubli sa likod ng nicho ay inihanda niya ang videocam. Sisimula na sana ni Carol ang pagre-record nang biglang mapatingin sa kanya ang aswang at mabilis na humakbang patungo sa kinaroroonan niya. Kaya naman dali-dali siyang tumakbo. Noon lang siya nakaramdam ng takot, lalo at nakita niya nang medyo malapitan ang mukha ng aswang. Talaga namang nakakatakot ang luwang mata, malapangil na mga ngipin at mabalahibong katawan. Nagpasikot-sikot siya ng takbo sa pagitan ng mga nicho hanggang sa makarating siya sa dulo at makorner ng aswang. Wala na siyang matatakbuhan. Humigpit ang hawak niya sa patalim at sa supot ng asin. Nang magpatuloy ang aswang sa paglapit sa kanya, ay wala na siya mapagpipilian kundi ang manlaban. Sige, lumapit ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Paglapit na nga ng aswang, ay sinabayan din niya ng pag-atake ng patalim at saboy ng asin. Nung una ay nanlaban din ng aswang sa kagustuhan na mabiktima siya. Ngunit swerteng nasugatan niya ito sa balikat at baywang at nampasukan din ng mga butil ng asin ang mata nito. Kaya naman umatras na lang at nagtatakbo palayo sa kanya. Matapang niya itong sinundan, bit-bit ang videocam habang patago-tago pa rin siya. Nagulat siya nang sa pagtakbo ng aswang malapit na sa libingan ni Aurora ay biglang natanggal ang wig nito at pasalampak itong naupo sa harap ng puntod na tila pagod na pagod. Sapo ang nasugatang balikat at baywang. Takang-taka si Carol sa nasaksihan nang unti-unti
ay magpalit ng anyo ang aswang at maging isang lalaki. Dinig pa niya ang pagkausap nito sa puntod ni Aurora. Aurora, mahal ko. Patawad sa muling pagkakataon na nag-disguise ako para maging ikaw sa paningin ng mga taga-village. Ilang libong beses ko na yatang nasabi sa'yo na nagsusuot ako ng wig kaya ng buhok mo at sinusuot ko rin ang duster na naiwan mo sa bahay namin. Ginagawa ko to dahil ayoko malaman nila na nayanggaw mo ko nung magkasintahan pa tayo. Ako rin ang nakapatay sa'yo nang malaman kong totoo kang ang aswang. Anong gagawin ko? Kailangan ko magpatuloy sa buhay. Kailangan ko mambiktima kaya ng gawain mo dati. Ayoko maging aswang pero ginawa mo kong aswang. Hirap na ako, Aurora. Naghalo ang emosyon ni Carol sa mga narinig, takot at awa. Ngunit gano'n na lang ang pagtayo ng mga balahibo niya nang biglang lumingo sa kanya ang aswang na lalaki pala. Si Berto na kapitbahay lang ng tiyahin niya. Muli silang naghabulan, paikot-ikot sa loob ng sementeryo. Hanggang sa muli silang magabi sa harap ng libingan ni Aurora. Doon na sila nag-abot. Halos malatid ang litid ni Carol sa pagsigaw. Subalit natikilan siya nang maagaw sa kanya ng aswang na si Berto ang patalim at bigla yung itinarak sa sarili. Ani Berto, hindi na niya kaya. Sa loob ng maraming taon ay naghanap siya ng lunas. Pilit niyang nilabanan ang pagiging aswang. Ngunit dumating na siya sa hangganan. Suko na talaga siya. Kaya sasamahan na lang niya si Aurora sa libingang iyon. Habang pauwi sakay ng bus ay nakatulala si Carol. Sa kabila ng nararamdamang paring takot ay sumilay ng bahagya ang ngiti sa labi sa isipin na wala na si Berto. Wala na ang aswang na kinatatakutan sa sementeryo ng mga taga-village na inakala nilang ang aswang pa rin na si Aurora. Pero hindi na niya yun ilalabas sa social media bilang respeto na lang sa magkasintahang may malungkot na kapalaran.